Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong alam naman po natin na nagkaroon po ng agreement po sa impeachment ng Vice President kahapon at talagang nakikita po ng taong bayan, hindi lang po si Senator Alan Cayetano, na talaga pong ito pong impeachment na ginagawang fishing expedition sa Vice President ay talaga pong planado nila di umano. Dahil unang-una, ito pong grupo nila Alan Cayetano ay pinupuruhan na po yata at iniisa-isa na para po magawa na nila ang gusto nilang mangyari diyan sa Senado na impeachment ng Vice President, na sila pong lahat ang makikinabang dahil matatabunan na po ang issue ng isang damukal na korupsyon at mga unprogram appropriation na isang damukal ang inilagay nilang daan-daang bilyon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin si Senator Cayetano. Ang sinasabi niya po, matibag, wag mong itry tibagin itong impeachment court. Yan naman po talaga ang layunin nila. Kaya nga yan ang inappoint na NBI director di umano Hindi po ba? Bago So two-thirds of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue, mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. So all of these issues are valid. Question, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to, gagawin ko yun ang dapat kong gawin. Bumaliktad man yung sitwasyon, si President Marcos ang ini-impeach and I felt a certain way, ilalabang ko rin. Chief Justice man ang i-impeach, ilalabang ko rin. But for the record, Mr. President, go ahead and investigate. First of all, that's been investigated many, many times. COA, I'm not sure. I think the Office of the Ombudsman, ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo Senator Rob, I'm not sure but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. I was Speaker of the House but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it is still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa I'm referring to Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary
now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Yeah? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, sa prosecution, to be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali. Yan po mga kababayan, tama po lahat ng sinabi ni Alan Peter Cayetano eh. Yung proyekto na yon, mga kababayan, tama po ang proseso ng paggawa nun. Kaya nga pinupuri pa ng ibang bansa yun eh. Napakaganda, pang world class. Hindi po ba? Yung pinagganapan po ng SEA Game. At ngayon po, ang nakikinabang po nun, ang ating mga atleta. Kaya nga po, nakita naman po natin nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nagkaroon na po, dumami na po ang nagkaroon. Nagkaroon na po tayo, nadagdagan na po ang medalya natin sa Olympic. Hindi po ba? Dahil napakaganda po nung ginawa po para sa mga athlete natin. Kumpleto na po. Hindi na po sila mga mukhang naghihirap at hirap na hirap po sa mga facility. Lalo-lalo po sa sports, pinag-isa na lang. At talagang pang world class. Hindi po ba? Pero dito po kay Matibag, talagang masyadong halatado ang ginagawa niya. Kaya nga sinasabi ni Senator Alan Cayetano, pambihira. Nagkataon lang ba ito? Napakalaki ng issue ng korupsyon ngayon sa panahon na administrasyon ngayon. Di po ba? Ang issue po ng korupsyon ngayon ay hanggang Korte Suprema pinag-uusapan. Pero, merong isang NBI director ang hinahabol yung walang issue ng korupsyon. Natapos, magandang proyekto, magandang programa, at ang nakikinabang, Pilipino. Samantalang yung tinatakel at pinag-uusapan sa Korte Suprema, walang pakinabang ang Pilipino ron. Dahil yung pera ng taong bayan, nasa mga programa, sa program appropriation, inilipat sa mga unprogram appropriation na how many hundreds of billion. Pero wala pong nakita si Matibag doon. Hindi niya iniimbestigahan yon. Pera ng taong bayan at ngayon nangyari sa panahon ngayon. At isang damukal na flood control issue na mga ghost project dahil mismo si BBM ang nagsabi na walang mga proyekto ginawang ghost. Pero pagdating po kay Matibag, wala po siyang nakita riyan. Kaya nga pinapaliwanag ni Alan Cayetano, talagang bubuwagin lang ba nila ang impeachment? Tatanggalin nila yung mga senador na nakikita ng mga senador na ito'y fishing expedition lamang impeachment na ito at kailangan nilang bawasan para yung numero na sinasabi na maging 13 na lang dahil magiging 13 vote na lang, ganon? At sumasakto ron sa numero nila doon sa majority 13 na may naghudas na 2 senador? Ganon po ba, mga kababayan? Hindi naman po mapipigilan yan. Dahil po mga sarado na po isip niyan. Ang focus na po niyan, mga kababayan, security na lang nila. Komento ko po, security na lang po nila, di umano, ang habol po ng mga yan. Dahil po ang malawak ang corruption issue ngayon ay nasa panahon po natin ngayon ng binagoong Pilipinas. At ang alam po natin at balita natin, pati po si Matibag, may issue rin po yata yan. Lalong-lalo yata sa kanyang quarry. At isa pa, yung asawa niyang congresswoman, ayon po sa Cabral Files, na sinabi po ni Congressman Leandro Libiste, kasama rin po yata sa insertion ang congresswoman na asawa niyan, na billion din po yata ang nakuha sa kanyang insertion o allocables. Lalong-lalo po yata sa flood control, asawa ni Matibag.
Yan po ay ayon mismo yan sa Congressman Lebiste doon sa mga listahan daw po ng Cabral Files. Pero hindi naman po imbestigahan ni Matibag yan. Kaya nga siya nilagay dyan eh. Nakita niyo po ba? Sa dami ng pera ng taong bayan na dapat imbestigahan ng NBI, ng DOJ, ng Ombudsman, nakatutok lang po sila at priority nila yung mga senador na dapat po'y gampanan nila ang impeachment na ginawa ng Kongreso dyan sa House of Representatives na sinasabi po ng kampo ng Vice President na fishing expedition. Hindi po ba? Pero, hindi naman po yan ang layunin nila. Hindi ba Matibag? Kasi alam naman po kasi ni Matibag, hindi naman po bobo yan, abogado po yan, hindi rin po tanga yan. Alam po ni Matibag, pag nanalong presidente ang Vice President at naupo siya, lahat ng mga baho nila, lahat ng pinagagawa nila sa ating bansa, lalong-lalo sa korupsyon at paggamit ng bendalo at ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, makakalkal po lahat yan. Baka isuka nila lahat yung mga pera na pinag-uusapan po natin ngayon, trilyon at daan-daang bilyon, kung kani-kanino napunta yan, di umano. Dahil para lang masabi nila na walang korupsyon, kailangan nilang magpakita ng mga resibo at proyekto na natapos doon sa mga unprogram na nilagay nila. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, expected na po yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga sinasabi niya, sige, mag-imbestiga ka. Kasi yung mga sinasabi po na mayroong pong involvement na sinasabing may issue na corruption dyan sa nangyaring SEA Game at yung facility na ginawa, puro po sekretary ngayon ni Bangag na tinatawag na kanyang ate. Nahandun po sa administrasyon ngayon. Hindi po ba? Kaya mag-imbestiga ka. Yun naman ang hamon ni Senator Cayetano. Yan po mga kababayan, meron pa ba tayong aasahan dito sa NBI? Sa mahigit 3 taon at mag-4 na taon na korupsyon, meron po bang inimbestigahan man lang congressman o kahit ang asawa niya na congresswoman na si Ann Matibag? Sa dami po ng congressman, 300 plus po ang congressman sa ating bansa, representative. Meron na po bang hinahabol na imbestigahan si Matibag? Nagtatanong lang po tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, Senator Cayetano, dahil alam naman po ninyo na kayo'y pinupuruhan at kasama rin po si Robin Hood, si Senator Go, at marami pa sa kalyado nyo, magkapatid na Bilyar. Hindi po ba? Dahil talagang kayo po ang pinababagsak para po makontrol na nila ang Senado at tuluyan na po nilang ma-impeach di umano ang Vice President. Hindi po ba? Thank you po sa inyo mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po yung nagsusubscribe. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jim Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdipena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA, kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at Mika Ligaspi, at Romulo de Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Tis-tis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.